Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating livestream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon! Same to you. And happy TNK listening din sa lahat ng nakatutok sa atin sa Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at syempre sa PBS Receiver App. At happy TNK viewing din naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine, at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Ayan. At syempre, salamat din sa mga tumututok po sa ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream. Tuwing Sabado po yan, 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Thank you din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa TV Plus, Channel 3 at For the Box, Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado, kasabay ng ating episode replay. And Miss Sharon, in case gusto po nilang balikan ang Yes. ating mga past episodes, yan, baka may na-miss pa kayo. Yan, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at ang Digital God Library. At ngayon naman po, mga ka-TNK, isang God-alaman po. Dahil ngayong Mayo o buwan ng Mayo ay globally recognized na Women's Health Month. Alam ba ninyo na ginugunita tuwing May 25 hanggang 31 ang International Thyroid Awareness Week? Yan, that's right, Miss Sharon. No? Samantala, ang May 25 naman ay World Thyroid Day. Akalain mo meron pala nun. At bilang isang bansa na binibigyang kahalagahan yung ating kalusugan, kaisa ang Pilipinas sa mga obserbasyong ito. Kaya naman, ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Thyroid to Wellness. Thyroid Health Checklist dahil ang tema ngayong taon ay Thyroid and Nutrition. Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para po sa ating unang featured God Work, good news po para sa mga sa pagsusulong ng women's economic empowerment sa bansa. Aktibong nakilahok ang Philippine delegation sa 2026 APEC Women and Economy Forum o WEF na ginanap po sa Shanghai, China upang isulong ang mas inklusibo at gender-responsive na polisiya para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po ito ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blesila Lantayona. Ang Philippine delegation, kasama po sina Philippine Commission on Women Narlene Santos Millar, PCW Board Member Rosemary Rafael, Women Biz
DepEd Trustee Mylene Abiva at DTI Representative na si Stu Carcosia. Sa forum po na ito, tinalakay po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, lalo na po sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, labor market, at iba pang global developmental challenges. Isa po yan sa mga mahalagang resulta ng pagpupulong at ang pagpapatibay sa 2026 WEF Chair's Statement na naglalayong palakasin pa ang women's economic empowerment at isulong ang women leadership sa innovation at trade, care economy at sustainable and inclusive growth. Nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa talakayan tungkol sa women's health at productivity sa 2026 APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Ceremony and Roundtable. Ayon po kay PCW Executive Director Narlene Santos Millar, mahalagang mamuhunan sa kalusugan ng kababaihan dahil hindi lamang ito usaping panlipunan, kundi isang hakbang upang mapanatili ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce at mapalakas ang ekonomiya. Sa pamamagitan po ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, patuloy po na isinusulong ng Pilipinas ang mga polisiyang ito at programang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa buong Asia-Pacific region. Yan. At para sa isa pa nating featured God work, good news po para sa mga kababaihang nais pasukin yung industriya ng enerhiya o yung energy sector. Patuloy na pinatutunayan ng 3 women leaders ng Meralco Power Gen Corporation o MGen na kayang-kaya ng kababaihan ang mamuno sa larangang matagal nang pinangungunahan ng kalalakihan. Isa nga po rito si Christine Albarando, ang nag-iisang babaeng control room engineer sa thermal sites ng kumpanya sa Cebu. Araw-araw niyang pinangangasiwaan ang operasyon ng planta upang matiyak ang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga tahanan at ospital. Pinamumunuan naman ni Engineer Jeneline Baluyot ang 55 megawatt solar power ng MGen sa Bulacan. Ayon po sa kanya, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa team, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa trabaho. Samantala, si Attorney Maan Ballesteros naman ang nangangasiwa sa legal strategy at corporate governance ng kumpanya para sa thermal, natural gas at renewable energy projects nito. Para sa 3 kababaihan, importante na makita ng mas maraming kabataang babae na may lugar sila sa industriya ng enerhiya at kaya nilang manguna gaya ng mga kalalakihan. Good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God work pagdating po sa women empowerment. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para sa ating hashtag Say sa TNK question of the week, dahil gugunitain nga po natin ang International Thyroid Awareness Week at World Thyroid Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, paano nyo nga po ba inaalagaan ang inyong thyroid? Yan. Paano mo inaalagaan ang thyroid mo? Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang thyroid gland at kung paano ito aalagaan, may makasama po tayong special guest mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Sino kaya siya? Abangan ng yan po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat,
May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Malakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. malakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist, kasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Wala pong iba kundi si Dr. Elaine Cunanan. Magandang araw po, Dr. Elaine. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Hello, magandang araw po sa inyo and good day to Miss Honey and Miss Sharon at sa ating mga ka-TNK, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, welcome po, Dr. Elaine. Umpisahan na po natin ang ating talakayan. Sa ating pong pagtahak sa Thy Road to Wellness, simulan po natin sa basic po, no, Doc? Ano po ba ang thyroid gland? Bakit po ito tinatawag na butterfly shaped? At ano po ang kahalagahan nito sa ating metabolismo at brain activity? Oho, no, so ang thyroid gland, lahat po tayo pinanganak pong merong thyroid gland. So siya po ay nasa parte ng leeg natin. So tawag po sa kanya minsan sinasabing butterfly shape, dala po nung itsura niya. So para pong paru-paro, meron po siyang parang dalawang pakpak, tinatawag nating left and right lobe. At may nagko-connect po sa gitna na parang bridge, no, na tinatawag nating isthmus. So yon. So lahat po tayo may thyroid gland. Kailangan po natin ito dahil ito po ay nagpo-produce ng substance sa katawan na tinatawag na thyroid hormones na importante po sa day-to-day aktibidades natin. Importante po ito sa ating metabolism, sa energy din po. May kinalaman pala yun. Pag low energy, baka may problema sa thyroid. Doc, base po sa mga Posible. base po sa mga nabasa namin no ng aming team, nasa 8 to 9% daw po ng mga Pilipino ay may thyroid abnormality. Ito pa rin po ba yung latest data? At ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing may thyroid abnormality yung isang tao? Sa part po nung prevalence study tayo na tinatawag, na although medyo matagal na po ito, this was, pa po to 2008. And mapalad po kami sa PCEDM dahil kasama po kami dun sa gumawa nitong study na ito, yung PhilTides. So base nga dito, roughly 1 in that's 8% to 9% posibleng may thyroid problem. Ngayon, when you say thyroid problem, marami rin pong posible. Posibleng kulang sa pinoproduce na hormone, kaya tawag po doon ay hypothyroid. Posibleng sobra naman na tinatawag na hyperthyroid. Now, meron din pong iba na wala namang problema sa pinoproduce na hormone,
pero meron pong bukol. So what we term as thyroid nodule. So iba-iba din po yung kondisyon ng posibleng maging problema sa thyroid gland. Mhm. Doc, ano po, ayon po sa American Thyroid Association, marami daw po ang may sakit sa thyroid pero unaware o hindi nila alam. Bakit po madalas ay silent o mahirap matukoy ang mga sintomas nito sa simula? Yes, so sa simula po kasi, for example, yung pag sinasabi po nating kulang or hypothyroid, kulang sa production ng hormone, hindi kasi ganon kahalata sa simula, no? Kung kulang, so usually napapansin nung taong may hypothyroidism, parang nangihina konti, inaantok, nilalamig kahit hindi naman malamig, nag-gain ng weight. So, kung titingnan nyo po, yung mga manifestation, hindi ganon ka-specific na masasabi mo, may thyroid problem ka. Very vague, no? Parang ordinary ding nangyayari sa atin. Kaya hindi siya masyadong napapansin. Yun naman pong may hyperthyroid o sobra sa pinoproduce na hormone, ang usual manifestation po nila nangangayayat naman, kumakabog ang dibdib, nangangatog. Pero sa simula kasi kung konting taas pa lang po, posibleng wala masyadong sintomas. Kaya yun din po yung sinasabing minsan hindi napapansin. Pag napansin, posibleng mataas na or sobrang baba na. Ngayon, yung iba naman po, may bukol po sa thyroid. Sa simula, posibleng maliit. Kaya pagkapa ng leeg, hindi pa masyadong kapado. Ngayon, pag palaki po ng palaki, napapansin na, nakakapa or napapansin mas madalas ng ibang tao na lumalaki po yung gland nila sa leeg. Follow up, Doc. Sabi niyo po, pagka-hyperthyroidism, medyo nagkakaroon ng fear o pagkatakot, nangangayayat. Ito po ba ay medyo pwedeng maging, kumbaga, umano sa utak? Kumbaga, depression? Kumbaga, yung... Posible po. Usually po, pag hyperthyroid, since mataas po ang thyroid hormone, pwede rin pong makaapekto sa ating utak. Ang tendency pagka more of anxiety, yung parang aligaga, kumbaga, yung konting tunog, biglang natatakot or nagugulat. Okay. Baliktad naman, pag hypothyroid naman, kulang sa hormone, posible namang ang manifestation niya ay yun, mabilis malungkot or depression. Although it could vary, no? Hindi naman po lahat nakakaramdam nun, pero posibleng associated po siya sa anxiety or pagiging aligaga at yung depression nga na tinatawag natin. Pag mga bata naman po ang nagkaroon, pinanganak po sila for example na kulang sa thyroid hormone, posibleng low yung IQ po nila. Hindi po nagkakaroon po ng mga delay sa development ng brain. One thing good about it is lahat naman po ngayon ng nanganganak, sine-check na po automatic yung mga anak nila dun sa level po na pinoproduce na hormone to be sure na if ever man na hypothyroid sila, mabigyan ka agad ng gamot ng thyroid hormone replacement para maiwasan na magkaroon ng problema po sa development nila. Grabe, no? Ganun pala ka-importante ang thyroid. Parang hindi natin pinapansin. Ano? Yan. Dok, dun sa aming research dito, isa raw po sa high-risk groups, yung mga kababaihan. Ayan, tinig ng kababaihan tayo dito eh. Sabi nga po, mas talamak daw po ito sa babae kumpara sa lalaki. Nasa 1.6:1 na ratio, no? Tapos lalo na raw po sa edad na 48 pataas. Bakit po kaya mas vulnerable yung kababaihan sa sakit na to? Tsaka bakit bakit mas doon siya sa medyo nasa advanced age, 48 pataas? Yung iba-iba din po kasi yung kaso, no, yung sanhi ng thyroid problem. Ang isang posibleng sanhi kung hypothyroid or hyperthyroid ay tinatawag nating autoimmune disease. So yung autoimmune, yung term na antibody. Lahat po tayo may antibody, supposedly protection po natin sa katawan. But minsan may antibody po tayo na posibleng ina-attack
or nilalabanan ang ating thyroid. Mhm. Itong autoimmune antibodies, base dun sa mga pagsusuri, mas mataas ng kaunti sa babae kumpara sa lalaki. So yung mga thyroid disease nga, sabi nyo nga, no, 1.6 times higher. So hindi naman sobrang layo. But apparently, it seems na mas mataas sa babae. Posibleng baka hormonal. Ang difference po ng babae, di ba, mas mataas po ang ating estrogen level kumpara sa lalaki. So posible pong mas prone sa autoimmune disease condition. So ito po yung isang nakikita na posibleng rason kung bakit mas mataas ng konti sa babae. Ngayon sa edad naman, usually we call it yung sa edad na reproductive, yung edad ng babae na kung saan pwede siyang mabuntis. So posible din po na dala din nung estrogen na tinatawag. Kasi nga, yung part po na yun din po yung part na mas mataas ng konti yung estrogen compared dun sa menopause na po, yung wala na pong estrogen sa katawan. Ayun. Kaya pala medyo mas prone yung mga may, kumbaga nasa later stage ng Yes. o age. Doc, gaano po kadalas na ang isang pasyenteng may thyroid dysfunction ay nagkakaroon din po ng goiter o pamamaga ng leeg? Ang thyroidism ba ay pwede rin bang ito'y goiter? Ano po ba yon? Ito ba ang laging kasama sa checklist ng mga sintomas? So kung kanina may pinakita po na picture, no? Thyroid gland, nasa parte po siya ng ating leeg. So sa harap po ng ating leeg. Ngayon, kung kapain niyo po ang leeg ninyo, no? Feel it here. Sa kabila, halos wala naman pong nakakapa. So normally, hindi po siya malaki. Ngayon, kung pagka-feel ninyo, meron kayong nakakapa. Then, yun po yung tinatawag nating goiter. So, ang meaning lang po talaga ng goiter, malaki po yung thyroid gland. Ayun. Now, ang goiter, iba-ibang sanhi. So, may posible po na goiter na dala ng sobrang kulang sa iodine sa kinakain. Dahil ang iodine po yung tinatawag nating raw material sa paggawa ng thyroid hormone. So kung mababa po sobra yung iodine intake ng isang tao, posibleng napepwersa po yung thyroid gland na lumaki para para mag-produce ng hormone dun sa kakuntian po na iodine. So nagkakaroon po sila ng goiter na tinatawag natin, buong thyroid po malaki. Now yung meron naman pong certain group of people na hyperthyroid, meron po silang antibody sa katawan nila na ini-stimulate or pinupush yung kanilang thyroid na lumaki. Ayun. So, tawag po Kaya dito ay lumalaki. Graves. Graves yung taong nakadiskubre, no? Graves hyperthyroidism. Posible din po sila talagang magkaroon ng malaking thyroid or goiter. Pero, hyperthyroid naman po sila. Ngayon, meron namang pong iba na bukol naman. Nagkakaroon po sila ng mga bukol sa leeg, kaya pagkapa, medyo malaki din po yung thyroid. So, as you can see, ang goiter posibleng kadikit niya hypo, kulang, or hyper, or posibleng normal naman ang function, pero may mga bukol-bukol. Marami pong salamat, no, Dr. Elaine Cunanan, sa inyong ibinahagi sa amin. Pansamantala lang po natin puputulin yung usapan natin. Sa atin pong pagbabalik, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga misconceptions tungkol sa thyroid disease. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Welcome back po sa ating Tinig ng Kababaihan para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Elaine Cunanan, ang President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Yan. Okay. Welcome back po, Doc. Yan, dahil po sabi niyo po kanina, connected din yung thyroid no sa ating metabolism o yung bilis ng panunaw. Yan, para sa simpleng term, no. Paano Yes. po nito naapektuhan yung ating timbang, yung energy level, and maging yung mental health din po natin, no. Yes. May kaugnayan po ba dito yung tinatawag na depression o yung brain fog? Lalo na po sa ating mga kababaihan. Yes, so sabi nga natin, no, importante po yung thyroid hormone na pinoproduce po ng thyroid gland sa ating aktibidades, metabolism, no, pag-breakdown ng ating mga kinakain and even sa ating brain. So kung kulang po or hypothyroid, posibleng mabagal, nag-gain po ng timbang dahil hindi po masyadong na-metabolize ang ating mga kinakain. Posibleng inaantok, hindi makakonsentrate, yun yung tinatawag nating, well, when you say brain fog, kasi posibleng, yun nga, posibleng hypo. Ngayon, pag hyperthyroid naman po, sobra naman po ang thyroid hormone sa katawan. Ang senyales po niyan usually parang naglo-lose naman po ng weight. So, gumagaan, kahit na matakaw sila. So, ang lakas nilang kumain, pero hindi sila nagigain ng weight, baliktad pa, no? Naglo-lose pa sila ng weight. Posible din po ba silang may brain fog? Possible po dahil nga sa sobrang aktibidad, ang dami nilang naiisip. Hindi din sila makafocus or hindi makakonsentrate. And yung pagka sobrang taas na po nung hormone sa katawan, yun na, mas nangangayayat. Yung iba po, yung talagang yung kamay po nila nagte-tremors na o nanginginig. Yung heart rate po ay mabilis, yung tibok ng puso, sobrang bilis at hindi po sila makakonsentrate. Yun po yung posibleng rason, no, with regard to yung pag-gain or pag-lose ng weight or may mga brain fog na tinatawag natin. Pero Doc, ano po yung karaniwang misconceptions o maling akala tungkol sa thyroid disease na madalas ninyo pong Yes. naririnig sa inyong mga pasyente? Yun, so ang isang maling akala ay pagka nag-gain ka ng weight, ay hypothyroid na ako. So posible po siyang kaakibat ng hypothyroid or kulang sa thyroid hormone, pero hindi naman lahat po ng weight gain ay dala ng kulang sa hormone. Pero tama naman po, if you think na inaayos nyo na naman ang kain nyo, tama ang ehersisyo, nag-ehersisyo, increase ang physical activity araw-araw, ngunit nag-gain pa rin ng timbang. Then maganda rin na suriin ang katawan sa thyroid hormone. So that's one possible myth. Ano pa? Yun pong pagka may goiter or malaki po yung thyroid, kailangan kumain ng maraming iodine. Kasi minsan po, baka pag malaki yung thyroid, hyperthyroid pala, no? Yung Sobra pa. excess. Pag kumain pa po kayo ng iodine, baka naman tumaas, lalo pong aggravated yung manifestation dahil kumbaga parang dinadagdagan mo yung
fuel sa fire. Mm-mm. Ang isang possible myth din po yung mga masusustansyang gulay, repolyo, mga broccoli, Mm-mm. no, na ito daw po ay masama sa thyroid gland. Mm. Kung sako-sako po ang kain ng repolyo or yung mga turnips na tinatawag natin, sako-sako at hindi luto, posible kasi may sangkap po sila na nakaka-prevent ng pag-produce ng thyroid hormone. Pero dun sa usual amount naman po na kinakain natin as gulay at luto naman po sila, hindi po sila magkukos ng kulang sa thyroid hormone production. In fact, maganda pa nga po sila sa ating health. Yun. And the last possible myth, kung may nakapangbukol sa thyroid, cancer na to. Hindi naman po. Mas malaki pa rin naman ang tsansang pag may bukol po kayo sa thyroid, mabuting bukol po siya. Okay, so benign na tinatawag natin, hindi naman po cancer kaagad. Actually, 98% of the time naman po, yung bukol sa thyroid, mabuting bukol pa rin po. Maliit lang naman ang tsansang baka masama ito. Mm-mm. Ayun, natawa ako Okay. doon sa broccoli kasi yung sa Yung lunch ulam natin, natin. Miss Sharon, ulam namin yung kanina. Ayan. Yes. Ayan. Bago po ako pumunta dun sa next question, basahin ko lang, may tanong po tayo dun sa live stream, no? Sabi po ni Sir Ferdy ANB, vulnerable po ba ang mga may nasa work or profession na gumagamit ng boses tulad po ng mga guro at broadcaster sa mga thyroid problems? That could be another misconception po, no? Pag Misconception siya. pag nagsasalita po tayo, ang ginagamit po natin ay tinatawag na yung vocal cord saka larynx. Ito po ay nasa loob po ng ating, below yung ating bibig, no? Ang thyroid gland po nasa labas lang po siya. Labas. So, nandito po siya. So, technically, hindi naman po affected ang ating vocal cords or pagsasalita. Kahit po sa teacher, kung salita ng salita, or kayo po, mga announcer, hindi naman po magkakaroon ng problema sa thyroid. Okay? So, sometimes lang po, pag may ibang pasyente po na nagkakaroon po ng paglaki ng thyroid gland, or meron po silang mga very, very rare na cancer na posibleng mabilis, minsan lang po naiipit po yung ugat na nagko-control sa vocal cords. Kaya for some of these people, baka nagkakaroon po ng problema or what we call hoarseness o naiiba po yung boses. Ayun. Pagka hypothyroid naman, yung sobrang baba po ng hormone sa katawan, minsan po parang bumababa yung boses. So pagka matinis po yung boses nyo, parang nagiging mas mababa. Okay, so yun yung possible cause of voice. Pero for example, kung ang trabaho niyo po ay laging nagsasalita, hindi naman po nakakasama sa thyroid gland po yun. Ayun. Dahil malayo po ang ating vocal cord dun po sa thyroid gland na nasa labas naman po ng ating sa ating nasa loob pa rin ng leeg, pero hindi po siya magkadikit sa vocal cord Ayun. or sa larynx. Sana naliwanagan si Sir Ferdy. Ayan. Doc, isa po sa naging tugon ng ating bansa sa issue ng thyroid problem, yung tinatawag po na asin law. Ito po yung Yes. nag-mandate na dapat daw po lahat ng asin na binebenta sa ating merkado ay iodized, yung iodization ng asin. Sa observation po ninyo bilang mga doktor, nakatulong po ba yung batas na ito para makaiwas sa thyroid issues yung ating mga kababayan? Oo, so yun nga po ang isang posibleng rason kung bakit magkaroon ng problema sa thyroid kung kulang na kulang yung iodine sa katawan. Ngayon may region sa ating bansa na mas mababa po kasi yung iodine content nung mga tanim po nila. Usually ito po yung mga nakatira sa bulubundukin. So at that time, this was medyo matagal na rin po yun, more than 10 years na rin. Nagsuri po sila nung iodine level po sa isang community. And yun po, may ibang areas po sa ating bansa na medyo kulang po yung iodine intake. So para po ma-address yung issue po na yun, ginawa po yung asin law. Na automatic, meron pong iodine yung asin. Para kahit na kulang po sa iodine yung kinakain, at least
masusupplement po nung asin. Mhm. So, yun po yung reason ba't po ginawa yung asin law. And mukha naman pong nakatulong kasi yung recent survey po na ginawa no, ng ating FNRI, mas kumonti na po yung merong tinatawag nating iodine deficiency disorder, yung kulang sa iodine. Ayun. Yun. Oo. Pero, Doc, pero pwede rin pong kasing, di ba, sabi nyo nga na baka tumaas din, di ba? Magkaroon ng Yes, hyper. oho. Kaya nga, parang, kasi naalala ko yun noon, nung maliit ako, ang binibili lagi ng mami ko, kasi nga, yung asin law na yan, parang naging, yung ano to, campaign. Oo, Lahat may talagang- jingle pa yan di ba? Oo, parang lahat talagang Yeah. Iodized salt. iodized salt ang Yes, hindi na aha. po yung binibili ng mami ko. Naalala ko lang yung hindi na rock salt, pati yung Yes, paglagay Nina. dun sa yung isda, Mm-mm. iodized Aha. salt din. Yung Aha. mga ganon. Pero yun nga po, buti nag-minimize na po yan. Yeah, ano naman po yan, sasabi nga natin, in everything, moderation. So, hindi naman po na kailangan sumobra sa iodized salt. Kasi, syempre, kung meron pong mga certain group of people na prone pong maging hyperthyroid naman po, pag naparami po sa iodine, not only sa iodized salt, no, posible din pong sa mga, for example, mga seafood. For example, lagi po, morning, noon, and night, puro mataas sa iodine ang kinakain nila. Tapos, meron prone po silang magkaroon ng hyperthyroidism, posibleng magkaroon na sila, lumabas yung hyperthyroidism. Although bihira naman po yun. So sabi natin, in moderation. Dahil lang Yes. asin pa rin po yan. Pag napaparami po sobra, Oo. kaakibat din yan, high blood. Mm-mm. Oo. So wala naman pong problema na mag-iodized salt, but dun lang po sa tama. Tsaka yung kidney rin natin. Oo nga. Yes, so yun Eh, din po tsaka yung sa bato. kidney. Oho. Ayan. Mm-mm. Miss Sharon? Okay, bilang pong expert at practitioner sa larangan po ng thyroid health, Doc, ano po kaya ang mga batas, polisiya o programa ang dapat tutukan lalo na po ng pamahalaan para masiguro ang improvement sa thyroid health ng mga mamamayan? Actually, yung binanggit nyo pong asin law, that's one way, no? Yes. Pero sana din yung monitoring. Kasi Oo minsan may mga nakakalusot na walang iodine. Yun Ayun. lang. So that's one. Two, importante din po sana na mabigyan din ng accessibility yung mga posibleng merong thyroid problem. Mhm. So, in a way, ito pong Thyroid Awareness Week, Mhm. one way din ng ating gobyerno na in a way it was a law din po, no, executive order po siya, para maging venue din po na maging aware ang ating mga ka-TNK, no, na pagka meron silang nararamdaman na baka thyroid problem na pala ito, pupunta na po ako, magpapakonsulta na sa doktor. Mhm. And of course, yung accessibility to doctors na at yung mga tests na pwedeng gawin. Ayun. So, hopefully, meron na po din kasi ngayong universal healthcare. Mm-mm. So, in effect, eventually, if ever meron po tayong mga kababayan na mangangailangan po ng test Mhm. to check their thyroid, ma-afford po nila yung mga tests for thyroid. Mhm. Salamat po, Doc Elaine, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, babalikan po natin yung sagot ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong natin sila paano nga ba nila inaalagaan ang kanilang mga thyroid. Ito po ang say ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Miss Lori Talaro Apelo mula po sa Godvocates Community, by taking my maintenance, so mukhang nagbabantay ng thyroid niya, si ma'am, for it is a lifetime commitment. Mhm. At sabi naman po, say naman po ni Sean Kyle Flores, inaalagaan ko po ang aking thyroid sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, Yeah. pag-ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor. Iniiwasan ko rin ang sobrang stress, paninigarilyo, at sinisigurong sapat ang iodine sa aking pagkain para mapanatiling malusog ang thyroid ko. Ayan. Nako, very good po yan. Very good siyan. Say naman Tama po po yung- ni Christian Ibana, inalagaan ko ang aking thyroid sa pamamagitan ng balanseng pagkain, tamang pamamahala sa stress, at regular na pag-ehersisyo.
Ayan Yes, po. tama po. At sinabi rin po ni, saan na ba ako? Si Cecil, ito. Ayun na po. At para po kay Cecilia de la Rosa, magpatingin at magpa-check up upang malaman ang tunay na kalagayan ng inyong kalusugan. Minsan, ang madalas na pagkapagod ay maaaring senyales na ng problema sa thyroid. Lalo na Yes. malaki ang epekto ng stress sa ating katawan. Maaari ring mamana. Pwede palang mamana ang ilang Pwede thyroid-related rin po. diseases. Kaya mahalagang alamin ang health history ng inyong pamilya upang mas maagapan at maiwasan ang komplikasyon nito. Yeah, tama din po yun. Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman Gagaling po? na po ang ating ka-TNK. Oo nga po. Ano naman po ang masasabi ni Dr. Elaine Cunanan sa mga nasabi o na-say ng ating mga ka-TNK? Yeah, so tama din po yun, hindi lang naman din para sa ating thyroid, pero para sa ating kabuuhan. Gaya nga ng nabanggit nilang lahat, healthy eating, so kumain ng tama, hindi lang enough iodine, but enough healthy food. Balance. And right? then, yes, balanced diet, exercise. So, hindi lang para sa ating thyroid, kundi sa ating buong katawan and even sa ating isip, di ba? More of mind, body, and even our emotion. Kasi nga, when we talk about our body, dapat po kabuuhan, no? So, holistic, kumbaga. So, tama po naman sila. The best way to prevent some of these conditions is to eat healthy, exercise, and of course, kung kakayanin, try to avoid stress. So, and importante din kasi nga meron po talagang ibang thyroid disease condition na hindi naman talaga ma-prevent, but at least maagapan. So, tama din po yung sinabi nila. Pagka una po, pwede pong i-check ang leeg. So, kuha po kayo ng salamin. Okay? Kita nyo po yung leeg nyo, lunok. Pag lumulunok, may nakikita pong parang bukol na sumasabay sa lunok. Posible pong bukol siya sa thyroid or the whole thyroid na butterfly, no, gumagalaw. Posible pong malaki ang thyroid, then magpasuri. Or, gaya nga din ng sabi ng ating mga ka-TNK, kung nangangayayat na kahit malakas naman ang kain, nangangatog, mabilis ang tibok ng puso, na pinapawisan kahit hindi naman masyadong mainit, or nangangatog, then posibleng senyales po siya ng hyperthyroid, then yes, magpatingin na rin po, magpakonsulta sa doktor. And kung yun nga, bumibigat, kahit feeling mo, hindi naman, ginagawa mo naman yung healthy eating, healthy exercise, parang inaantok lagi, yung balat parang nagiging coarse, no? Or yung parang nagkakaroon ng kulang sa enerhiya, maganda rin naman pong magpasuri. Ngayon, posibleng hypothyroid, then posibleng may ibang rason din, no? Kaya mas maganda talaga is magpatingin sa doktor kung may nararamdaman na ganon. Posible rin na sa mga ating mga ka-TNK na monthly pa ang menses, biglang nagloloko ang regla. So, posible din po na isa sa mga sanhi ay thyroid problem. Yun. Salamat po, Doc Elaine, no? Ano ko lang, Doc, namamana pala. Oo, sabi Namamana kanina. din pala yun? Posible po, oho. Posible po siyang mamana, pero hindi naman po siya na yung 100%, diba, na pag ang magulang meron, automatic ang anak meron. Hindi naman po. Although mas madalas nasa lahi. Ayan. Okay. Okay, sa atin pong pagbabalik, no, alamin po natin ang final message ng ating guest. Hindi pa natin papakawalan si Doc. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya wag
Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Okay, kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Elaine Cunanan sa ating episode na Thy Road to Wellness Thyroid Health Checklist. Ayan, Doc. Ayan, segue na tayo sa ating last mga bilin, mga payo sa ating mga ka-TNK. And isama na rin po natin para sa mga ka-TNK po natin no, na nais pong magpa-check up at kumonsulta sa kanilang thyroid health. Ano nga po bang uri ng doktor yung dapat nilang puntahan? And ano po ba usually yung exam na ginagawa? Yes, so pagka, for example, hypo or hyperthyroid or even may bukol, pwede niyo pong konsultahin ang aming mga ka-member, no? Tinatawag po namin na endocrinologist. Ayun, So kami po ay endocrinologist. doktor na sumusuri sa mga kondisyon na posibleng merong mga hormonal problem tulad po ng thyroid gland. Ngayon kung kasi posibleng may mga ka-TNK po tayo na nasa mga lugar na posibleng wala pong specialist katulad na namin, pwede naman po sa even dun sa doktor na available po sa inyo, mga general practitioners, primary care physicians, pwede rin po para po masuri. Kasi ang pagsusuri po, if hypothyroid, kulang, or hyperthyroid, sobra ang manifestasyon, kukuhanan po ng dugo, or we call Blood it test yung pala. blood test, no? Blood TSH, test, T4. Yun po ang kailangan. Then kung pagkapa naman nung doktor may makapangbukol sa thyroid, ultrasound po ng leeg. So ganun lang po kasimple na hindi naman din po yun mahirap hanapin. Ang usual laboratory, meron po nun. Yun. So para din po maagapan. Okay. Muli po, maraming salamat po kay Dr. Elaine Cunanan sa Thank you pagpapaunlak po no, sa aming invitation. Thank you rin po sa lahat ng bumubuo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at sa lahat po ng advocates na tumutulong na nagsusulong po ng Thyroid Healthy Pilipinas. Ayan po. Thank you uli, Doc Elaine. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, sa lahat po ng mga production personnel na nakatuwang din po natin sa broadcast ngayong araw. At salamat din po sa mga kasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Villavilla. Maraming salamat din po sa aming social marketing section na bumubuo sa TNK production team. Tandaan po, maliit man ang thyroid gland, malaki naman ang papel nito sa ating kalusugan. Kaya mahalagang alagaan ito dahil konektado ito sa ating enerhiya, metabolismo at lakas ng ating katawan. Sa tamang kaalaman at maagap na pagpapatingin, mas maiiwasan at matutugunan ang mga thyroid-related conditions. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Kaya naman wag po nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan. Ang healthy thyroid ay susi para manatili tayong malusog, masigla at empowered sa bawat yugto ng ating buhay. Makinig sa inyong katawan, magpatingin kung kinakailangan at laging gawing prioridad ang inyong kalusugan. Have that thyroid checklist for Thy Road to Wellness. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di mata